Ito ang Demons of the Shadow Realm Episode 1 hanggang Episode 2, compressed recap version. Kung gusto mong panoorin ang specific na episode, pwede mong piliin gamit ang timestamp sa video, kaya ikaw bahala kung saan ka magsisimula. Nagsimula ang kwento sa isang gabi ng panganganak, kung saan isang babae ang nagsilang ng kambal. Habang abala ang lahat, isang matandang komedro na ang mariing nagsabi na kailangang hintayin ang pagsikat ng araw bago tuluyang matapos ang panganganak. Para sa nurse, tila wala sa katinoan ang matanda, pero matindi ang paninindigan nito, dahil ayon sa kanya, napakahalaga ng oras ng pagsilang ng mga batang ito. Hindi raw sila ordinaryong mga sanggol, balang araw. Sila ang may kapangyarihang mag-utos sa mga demonyo. Pagkapanganak pa lang ng kambal, hindi na itago ng kanilang ama ang kanyang pagkabahala. Lumipas ang 16 na taon. Sa gitna ng kagubatan, makikita si Yuro, isa sa kambal, na sanay sa pangangaso. Sa isang mabilis na tira, nakuha niya ang isang ibon bilang huli. Pagdating niya sa nayon, agad siyang sinalubong ng kaibigan niyang si Danji. Medyo nagtampo ito dahil hindi siya isinama ni Yuro sa pangangaso. Ngumiti lang si Yuro at sinabing wala siyang dapat ipag-alala dahil binabantayan ng kaliwa at kanang tagapangalaga ang buong nayon. Kilalang kilala si Yuro sa lugar, kaya halos lahat ng madaanan niya ay binabati siya. Habang naglalakad, naisip ni Yuro ang kanyang kapatid na si Asa. Tinanong niya si Granny Yamaha, at sinabi nitong abala na naman ito sa trabaho. Agad pinuntahan ni Yuro ang kapatid, ngunit kakaiba ang sitwasyon. Si Asa ay nasa likod ng mga rehas, pagkakita sa kapatid, masaya siyang binati nito. Tuwang-tuwa si Asa nang marinig na may nahuli si Yuro na isang ibon, pero halatang hindi kontento si Yuro. Para sa kanya, hindi sapat iyon. Dahil sa matinding tagtuyot ngayong taon, unti-unting nauubos ang pananim at nag-aalala siyang baka kapusin sila ng pagkain pagdating ng taglamig. Natakot si Asa na baka mapilitan si Yuro na umalis ng nayon para magtrabaho tulad ng ibang matatanda. Pero agad siyang pinakalma ni Yuro. Sinabi niyang hanggat kaya niya, hinding-hindi siya aalis. Mas lalo pang gamaan ang loob ni Asa nang marinig ang pangako ng kapatid. Sinabi ni Yuro na habang nandito si Asa, mananatili rin siya rito. Hindi siya aalis at poprotektahan niya ito habang buhay, hindi tulad ng kanilang mga magulang na iniwan sila noon. Makalipas ang ilang sandali, biglang may dumating na balita. May isang taong nagngangalang Dara ang bumalik sa nayon. Kasama nito ang napakaraming mga paninda at supply mula sa mga taong umalis para magtrabaho sa labas. Dahil sa hirap ng panahon at sa sakit na kumakalat, inanunsyo ni Dara na mataas ang presyo ng pagbili niya sa mga halamang gamot ngayong araw. Agad nagsipuntahan ang mga taga-nayon at halos sambahin nila si Dara sa sobrang bait at laking tulong nito. Pagdating ni Yuro, sinabi niyang wala siyang balak bumili. Pero natawa si Dara, at dahil mabait nga si Dara, binigyan niya si Yuro ng isang regalo. Pagkaalis ni Dara, napabuntong hininga si Danji. Inamin niyang gusto rin niyang umalis sa nayon balang araw. Para sa kanya, siguradong mas maganda ang buhay sa labas, lalo na't ang mga umaalis para magtrabaho ay hindi na kailanman bumabalik. Pero para kay Yuro, kabaliktaran ang iniisip niya. Sa tingin niya, may mali sa lugar na yon. Hindi sapat na basehan ang hindi pagbabalik ng mga tao para sabihing maganda ang buhay sa labas. Sa katunayan, kaya niyang manatili sa nayon habang buhay. Nagbiro si Danji na pwede silang tumakas kasama si Asa. Pero agad itong tinanggihan ni Yuro, sabay asar na masamang impluwensya si Danji para sa kanyang kapatid. Dagdag pa niya, napakahalaga ng tungkulin ni Asa sa nayon. Napansin ni Danji na hindi pa niya kailanman nakita si Asa, at ipinaalala ni Yuro na iilan lamang ang pinapayagang makakita sa kanya. Habang nagbibiruan ang dalawa, bigla silang napatigil. May narinig silang kakaibang ugong mula sa kalangitan. Agad tumingala si Yuro at nakita niya ang isang mahaba at tuwid na bakas ng dragon gas sa himpapawid. Pero may kakaiba, hindi yon ang karaniwang tunog na naririnig nila. Mas malakas, mas malapit, at mas nakakatakot. Nanlaki ang mata ni Danji. Ni minsan, hindi pa sila nakakakita ng totoong dragon. Ngunit sa pagkakataong yon, pakiramdam niya ay napakalapit na nito. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Sa isang hindi maipaliwanag na sandali, isang misteryosong kamay ang tila may ginawang kakaiba sa himpapawid. Sa isang iglap, nabunyag ang lokasyon ng nayon. Biglang lumindol ang lupa, kahit si Dara, na nasa malayo na,
ay naramdaman ang matinding pagyanig. Pagtingala ni na Yuro at Danji, laking gulat nila nang makita na ang bagay sa langit ay sobrang lapit na. Sunod-sunod pang lumitaw ang mga kakaibang anyo sa itaas ng nayon. Nagkagulo ang lahat, hindi pa nila ito nakikita kahit kailan. Takot na takot ang buong nayon. Kasabay nito, sa loob ng kagubatan, isang grupo ng mga sundalo ang biglang sumalakay at pinatay ang ilan sa mga taga-nayon. Napatingala si Dara sa langit, ngunit bago pa siya makakilos, tinamaan siya ng bala. Nagsisigawan ang mga tao habang lumalapit kay Granny Yamaha para humingi ng sagot. At doon, sa nanginginig na boses, sinabi niya ang pinakakinatatakutang katotohanan. Nasira na ang harang na nagtatago sa kanilang nayon. At ngayong lantad na sila. Lahat sila ay nasa matinding panganib. Hindi man alam ni Granny Yamaha kung paano nila natuntun ang nayon, isang bagay ang sigurado sa kanya, si Yuro ang tunay na pakay ng mga umatake. Kaya dali-dali niyang inutusan ang mga natitirang tao na itago si Yuro kahit anong mangyari. Sa kabilang banda, kararating lang nina Yuro at Danji sa may pasukan ng nayon nang tumambad sa kanila ang isang nakakakilabot na tanawin. Habang nagmamadali, bigla silang hinarang ng ilang mga estrangherong armado. Sa isang iglap, kumilos si Yuro at mabilis na pinabagsak ang mga ito. Samantala, gusto ni Danji na hanapin ang kanyang ina. Akala niya didiretso si Yuro kay Asa, pero may iba itong ginawa. Bigla siyang lumuhad at may binuksang nakatagong bahagi ng lupa. Doon nila natuklasan ang isang lihim na lagusan. Ipinaliwanag ni Yuro na isa itong shortcut patungo sa loob. Agad silang pumasok sa madilim na tunnel. Sa gitna naman ng kaguluhan sa nayon, isang misteryosang babae ang dahan-daang ibinaba sa lugar. Ngunit sa isang simpleng salita, gobble, sa isang iglap, isa sa mga taga-nayon ang nahati sa dalawa. Napatili ang lahat. Sa pinakamaliit na galaw ng kanyang kamay, isa-isa silang pinagpuputol-putol. May isang batang babae na naiwan, umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Tumingin ang misteryosang babae sa bata at malamig na sinabi na hindi siya nananakit ng mga bata. Ngunit nagtaka siya nang walang sumasagot mula sa mga sundalo. Sa kagubatan, doon nalaman ang dahilan. Si Dara pala ang pumatay sa mga sundalong nagtangkang umatake sa kanya. Casual siyang naglabas ng cellphone, at agad tumawag sa isang taong nagngangalang Hana. Ipinaliwanag niya na nasira na ang barrier ng nayon, kaya kailangan nilang baguhin ang meeting point. Dito mas lalong naging malinaw na mas marami siyang alam kaysa sa ipinapakita niya. Dahil sinabi pa niya na pakiramdam niya ay nandito si Asa. Sa ibang bahagi naman ng nayon, isang babae ang puwersahang kinaladkad si Granny Yamaha papunta sa kulungan ni Asa. Pagkakita niya kay Asa sa loob ng hawla, para bang lalo siyang nandidiri. Tinawag niyang kasuklam-suklam ang lahat ng ito. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay patungo kay Asa. Nang inig si Asa sa takot. At sa isang iglap, sumabog at nadurog ang buong selda. Kasabay nito, tuluyan ding nawala ng buhay si Asa. Eksaktong sandaling yun dumating si Yuro. At tumigil ang mundo niya. Sa harap niya ay ang kapatid niyang si Asa, wala ng buhay. Ang babaeng pumatay kay Asa ay ngumiti at nagsabing, "Hello, kapatid." Sinabi nitong naparito siya para kunin si Yuro. At hindi lang yon, ipinahayag din niya na lahat ng tao sa nayon ay kailangan ding mamatay. Hindi makapaniwala si Yuro. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Sa galit at sakit, sumigaw siya na hindi ito ang kanyang tunay na kapatid. Ngunit mabilis ding sinalag ng babae ang kanyang pag-atake. Sa labas, napansin ni Dara na ang mga kalaban ay nagkubli bilang mga mountain rescue helicopter. Sa gitna ng labanan, nakasalubong niya si Gabi. Napansin niya agad ang kakaibang anyo nito at pabirong pinuri ang nakakatakot nitong mga ngipin. Nagulat si Gabi, hindi niya akalaing may makakakita ng tunay niyang anyo. Sa isang mabilis na galaw, naghagis si Dara ng granada, at nagulat si Gabi sa bilis ng kanyang taktika. Samantala, sa loob, nagpatuloy ang sagupaan ni Yuro at ng misteryosang babae. Bigla itong nagsorry na para bang walang bigat ang lahat. Sa gitna ng labanan, nahulog mula sa bulsa ni Yuro ang regalong ibinigay sa kanya ni Dara. Gamulong ito papunta sa walang buhay na katawan ni Asa. At doon nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan. Ang dugo ni Asa ay biglang gumalaw. Unti-unti itong humubog sa anyo ng isang tao. Sinamantala ni Granny Yamaha ang pagkakataon. Agad niyang inutusan si Dara.
Kunin mo si Yuro at tumakas kayo. At sa isang iglap, sumulpot si Dara at mabilis na kinuha si Yuro palayo sa lugar. Sa paglabas nila mula sa lihim na lagusan, agad ipinaliwanag ni Dara na bababa sila ng bundok para makatakas. Pero napansin niyang parang wala sa sarili si Yuro. Halatang hindi pa rin ito matanggap ang lahat ng nangyari. Pero huli na. Natuntun na sila ng mga kalaban. Pero kahit nasa bingit na sila ng panganib, iisa lang ang laman ng isip ni Yuro. Hindi niya matanggap na wala na si Asa. Ngunit wala ng oras si Dara para magpaliwanag. Sa halip, mabilis niyang inilabas ang isang palawit na may simbolo ng dalawang tagapangalaga ng nayon, ang left at right. Iniabot niya ito kay Yuro at sinabi, "Gamitin mo ang left at right." Lalong natarante si Yuro. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya mabilis na ipinaliwanag ni Dara na sa pagitan ng dalawang estatwa ng tagapangalaga ay may isang puwang. Kailangan niyang ilagay roon ang palawit. Hindi pa rin ito lubos maintindihan ni Yuro, kaya sinabi na lang ni Dara na isipin niya itong isang red along iniwan para sa kanya. Agad tumakbo si Yuro papunta sa lugar. Habang ginagawa niya yon, natuntun siya ng mga sniper. Malinaw ang utos sa kanila. Si Yuro ay kailangang mahuli ng buhay. At sa wakas, naipasok niya ito sa tamang pwesto. Sa mismong sandaling yon, biglang itinulak ni Dara si Yuro pabagsak sa lupa. Galit na napatingin si Yuro sa kanya. Pero doon niya napansin. Ang kanyang dugo ay pamatak mismo sa palawit. At tila yun pala ang tunay na kailangan. Bago pa makaputok muli ang mga sniper, biglang nagliwanag ang dalawang estatwa. Kasabay nito, ang kanilang sasakyan ay biglang inatake mula sa ere. Laking gulat ni Yuro nang makita ang mga kakaibang nilalang na biglang lumitaw. Sa kabilang banda, galit na galit si Gabi. Ang mga helicopter na yun sana ang sasakyan niya pauwi. Habang inis na inis siya, may napansin siyang kakaiba. May bagong presensya na lumitaw. Napaisip siya, kaninong mga demonyo ang mga yon? Sa gitna ng katahimikan, isang paus na boses ang biglang nagsalita. Tinawag nito ang isa sa mga nilalang na left. Sinabi nito na tila isang bata ang kanilang bagong master. At para rito, magandang balita yon. Dahil mas madali raw kontrolin ng isang bata. Ngunit agad itong sinagot ng isa pang nilalang, right. Mariin itong sinabi na walang kinalaman ang edad. Ano man ang mangyari, kailangan nilang sundin ang kanilang master. Nagsisimula ang kwento sa isang flashback, kung saan natuklasan ni Yuro ang isang matagal nang tinatagong lihim sa mismong loob ng kanilang nayon, isang bagay na parang sinadyang itago sa loob ng napakahabang panahon nang walang nakakapansin. Pagbalik sa kasalukuyan, kinikilala ng mga sugay si Yuro bilang kanilang tunay na Panginoon. Si Yuro, na pilit pa ring inuunawa ang lahat ng nangyayari, ay nagsimulang magtanong kung sila nga ba ang mga sinasabing tagapangalaga ng direksyon na naririnig niya sa mga kwento at tsismis. Sa sandaling yun, dumating si Dara at maayos na nagpakilala, tila walang takot. Si Miggy, na alerto sa kanyang presensya, ay agad nagtanong kung siya nga ba si Dara, ang vassal na dati na nilang narinig. Walang pag-aalinlangan itong kinumpirma ni Dara. Dagdag pa niya, habang minamasdan nila si Yuro mula sa malayo, matagal na rin palang sinusubaybayan ng sugay si Dara nang hindi nito namamalayan. Pagkatapos, nagbigay siya ng seryosong babala, may dalawang napakapanganib na individual sa malapit, at ang pinakamainam na gawin ay ilikas agad ang lahat palabas ng bundok. Ngunit pinatigil siya ng mga sugay, na nilinaw na bilang direktang tagapaglingkod ni Yuro, siya lang ang kanilang susundin. Biglang dumating si Gabi, at agad niyang napansin ang kakaibang lakas ng mga sugay. Dahil sa kanyang kuryosidad, tinanong niya kung kanino sila, inaakalang pagmamay-ari sila ng lalaking kaharap niya. Kahit na tinamaan siya ng direktang atake kanina, nananatili siyang matatag, pinapakitang hindi siya basta-basta kalaban. Bamaling ang mga sugay kay Yuro at humingi ng utos. Ngunit sa halip na mag-utos, sinabi ni Yuro na ayaw niyang utusan ang iba dahil pakiramdam niya ay mayabang at hindi ito kailangan. Sa halip, may dalawa lang siyang hiling, una, iligtas at dalhin sa ligtas na lugar ang mga nakaligtas. Pangalawa, ang babaeng nasa harap niya ay kanyang target at siya mismo ang haharap dito. Dahil dito, tila mas na-excite ang mga sugay at kumilos ng may kalayaan. Mabilis na sumugod si Miggy, ngunit sa huling sandali ay lumihis upang tulungan ang mga sibilyan. Samantala, si Hidari ay diretsyo ng umatake, sinipa ang kalaban palayo at kumilos nang hindi na naghihintay ng utos.
Sa pagbukas ng pagkakataon, pinakawalan ni Yuro ang isang eksaktong pana na tumama sa binti ng kalaban, nililimitahan ang galaw nito. Ngunit bago pa niya matapos ang laban, biglang may isa pang sugay na lumitaw at tinangay ang babae. Makalipas ang ilang sandali, may isang batang babae na walang malay ang sinubukang gisingin. Ngunit pagmulat niya at makita si Migi, muli siyang nawala ng malay sa takot. Lumipat ang eksena kay Yuro at Hidari. Sa isang iglap, binuksan ni Hidari ang bibig ng halimaw, na nagbigay ng perpektong pagkakataon. Sinamantala ito ni Yuro at muling nagpaputok ng pana, pinananatili ang pressure sa laban. Ngunit sa sandaling yon, may isa pang babae ang biglang sumulpot upang iligtas si Gabi. Kahit ganoon, pinatigil sila ni Yuro at tinanong kung sino talaga sila. Nagpakilala ang isa bilang si Asai, at sinabing siya ang nakababatang kapatid ni Yuro. Ipinaliwanag niya na ang mundo sa ibaba ay ibang-iba sa alam niya. Dahil dito, nagduda si Yuro at tinanong kung siya nga ba ang tunay na Asai. Ngunit napansin ni Migi ang isang kakaiba, ang dugo ni Asai ay may parehong amoy tulad kay Yuro. Ikinwento niya na mga 10 taon na ang nakalipas, matapos ilayo ng kanilang mga magulang ang tunay na Asai sa nayon, natakot ang mga naiwan na baka umalis din si Yuro. Kaya gumawa sila ng peking Asai, dahil alam nilang hindi nito kayang iwan ang kanyang kapatid. Sa madaling salita, ang Asai na kasama niya ay isang kasinungalingan, nilikhang paraan para manatili siya roon, nang hindi kailanman kinukwestiyon ang kanyang realidad. Sa harap ng napakabigat na revelasyong yun, napagtanto ni Dara na ang pinakamatalinong gawin sa ngayon, ay ang umatras muna. Sa sandaling yon, ayaw munang umalis ni Yuro. Halatang sinusubukan pa rin niyang i-proseso ang lahat ng katotohanang kakalaman lang niya. Pero iginiit ni Dara ang pag-alis, ipinaliwanag na hindi pa nila lubos na nauunawaan ang tunay na kapangyarihan ni Asa, at ang pananatili roon ay lalo lang maglalagay sa lahat sa panganib, lalo na sa mga taga-nayon. Sa huli, pumayag si Yuro na paalisan sila, pero may malinaw siyang kondisyon. Huwag nilang sasaktan ang mga sibilyan. At sa kasunduang yon, tuluyan na silang umalis sa lugar. Pagkatapos, tinanong ng isa pang babae si Asa kung bakit niya hinayaang makaalis si Yuro. Diretso itong sumagot, hindi niya kayang hayaang mamatay ang kapatid niya. Inamin din niyang masaya siyang nalaman na buhay pa ito. Dagdag pa ni Gabi, hindi raw nagpipigil si Yuro sa laban, kitang-kita ang sobrang husay at eksaktong galaw nito sa bawat atake. Hindi na napigilan ni Asa ang emosyon niya at tuluyang napaiyak. Dala ng matinding ginhawa at emosyon nang malaman niyang nakasurvive si Yuro hanggang ngayon. Sa mismong sandaling yon, nagsimulang mag-recover ang barrier sa paligid nila. Na-realize ng lahat na kailangan na nilang bumaba agad ng bundok bago pa tuluyang magsara ang lahat. Lumipat ang eksena sa mga ordinaryong tao na nakakita ng mga helicopter sa lugar. Nagtataka sila kung ano ang nangyayari, lalo na't may mga balita tungkol sa mga taong bigla na lang nawawala. Sa gitna ng usapan, may lumutang na lumang alamat na ang mga pumapasok daw sa nayon na iyon ay dinadala sa ibang mundo, at hindi na kailanman nakakabalik. Biglang umihip ang malakas na hangin, at sa gitna nito, sumulpot si Yuro habang tumatakbo. Tinanong niya kung maaari pa ba siyang bumalik, pero sinabi ni Dara na hindi na yun magandang ideya. Ngayong natuklasan na ang lokasyon niya, alam na ng lahat kung saan siya hahanapin, at kaya na rin nilang lampasan ang barrier. At higit sa lahat, hindi ang nayon ang tunay na target, kundi si Yuro mismo. Dahil dito, napagtanto ni Yuro ang lumalaking panganib. Pinili niyang huwag nang bumalik at sa halip ay magtago sa lower world, para hindi siya madaling matagpuan. Sa pagtakas nila, nakasalubong nila ang isang babae na nagpakilalang si Hana. Diretso niyang sinabi na isa siyang vassal, at halatang sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Tinanong ni Dara kung may sugay ba sa paligid, at sinagot niyang wala. Hindi nagtagal, may nakita si Yuro na bagay na ngayon lang niya nakita, isang sasakyan. Agad siyang nalito at nagduda kung talagang papasok siya sa kakaibang bagay na yon, dahil hindi niya maintindihan kung paano ito gumagana o kung ligtas ba ito. Nagkaroon pa ng bahagyang nakakatawang sandali sa gitna ng tensyon. Ipinaliwanag sa kanya na ang bagay na yon ay tinatawag na kotse, isang sasakyang gawa sa bakal at iba pang materyales. Pero kahit simpleng paliwanag lang, hindi pa rin agad naintindihan ni Yuro. Tinitigan niya ito ng mabuti, iniisip pa kung may kabayo ba sa loob nito. Sa huli, kahit may pag-aalinlangan,
tinanggap niya na lang, napagtanto niyang ibang-iba talaga ang mundong ito sa nakasanayan niya. Lumipat muli ang eksena sa dalawang babae. Habang naghihintay, nagsimulang kabahan ang mga ito. Ang pagka-delay ng isang kasama ay nagdulot ng pagdududa. Hindi nagtagal, dumating na rin ang lalaking hinihintay nila at humingi ng paumanhin sa pagkakaantala. Tinanggap siya ni Sue ng normal, pero agad napunta ang usapan sa kondisyon ng mga sugatan. May isa sa kanila na may pana pa ring nakabaon sa balikat, na ikinabahala ng grupo. Pero tila sanay na siya sa ganitong sitwasyon, kaya binaliwala lang niya ang sakit. Bumalik ang usapan sa pangunahing paksa, ang kapatid na nakatakas. Ang kumpirmasyon na buhay siya ay nagdala ng ginhawa, pero kasabay nito ay maraming tanong. Bantay ang lahat ng ruta, kaya mahirap ipaliwanag kung paano siya nakatakas. Naglabas sila ng mga posibilidad, baka may ibang daan, o baka nagtatago pa rin siya sa bundok. Lalong tumaas ang tensyon nang banggitin ang posibleng may kagagawa ng lahat, ang Cage Family, isang mapanganib na grupo na may mahalagang impormasyon tungkol sa kanila. Dahil dito, mas naging kritikal ang sitwasyon. Samantala, sa ibang lugar, mag-isang nagpapatuloy si Euro. Wala siyang ipinapakitang takot, at itinuturing lang niyang istorbo ang ideya na may mga sundalong humahabol sa kanya. Bigla siyang napahinto nang maramdaman ng isang kakaibang presensya. Di nagtagal, lumitaw ang isang sinaunang nilalang. Sinabi nitong hindi ito kalaban, at tila interesado ito kay Euro, lalo na dahil bata pa siya. Kasabay nito, pinag-uusapan ng kanyang mga kaalyado ang sitwasyon. Ipinaliwanag nilang may iba't ibang uri ng nilalang sa mundong yun, mga Diyos at yokai. May ilan na nakikisama sa mga tao, pero mayroon ding napakapanganib, na kayang talikuran kahit ang sarili nilang amo. Samantala, napagdesisyonan ng grupo na ang kapatid ni Asa ay isang seryosong banta, dahil sa eksakto at nakamamatay nitong paraan ng pakikipaglaban. Sinisi ni Asa ang sarili niya sa pagtakas ni Euro, pero agad siyang pinakalma ng iba. Ngunit bago pa nila mapalalim ang usapan, nagsimulang gumuho ang paligid. Na nagpilit sa kanilang tumakas agad. Samantala, si Euro ay patuloy na naglalakbay mag-isa, hinaharap ang hirap ng bagong mundong ito. Sa gitna ng lahat, may kakaiba siyang nararamdaman, isang pag-asa. Isang pakiramdam na tila malapit na niyang lampasan ang kanyang mga limitasyon, at maabot ang mas mataas pang antas ng kapangyarihan. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng recap, mabilis, malinaw, at walang paligoy-ligoy, siguraduhin mong nakasubscribe ka na. Dahil dito sa channel, hindi ka mahuhuli sa mga latest anime recaps, updates, at kwentong sulit panoorin. I-comment mo rin kung anong anime ang gusto mong sunod nating i-cover. At kung gusto mo pang balikan ng bawat detalye, nandyan lang ang timestamps, ikaw ang may control sa kwento. See you sa next recap.